Girl na naman si Miss Hamas Oriental Mindoro on Whole Water Crush for the mouth, and we're discussing this evil. Yan kasi, magkukontent na lang. Kayo mga simple people, mga poor people or rich people, platform is always guidelines in your content act. Kung wala naman kayong history at wala kayong trono o crown na magtatanggol sa inyo, the man is all right. Pero hindi kayo ililigtas ng pera at hindi kayo ililigtas ng kasalanan ng justice. Gobyerno nga, president ka nakukulong. Kayo pa kaya mga individual lang at mga simple. Pwede ba satan? And do not your content for exposure, self for and for the other people. Other role in learning on your stupid and simplicity, morality, and overacting like antival. You know what? Ako pwede ko gawin yan. Wala naman huhuli sa akin at walang mag-ano sa akin. Baka pasabugin kong mukha ng mga pare na yan, doctor or people or whatever, president or government. Kasi nagtutrouble ako sa war. Tama lang gawin ko ang gusto kong gawin. Kayo na wala kayong posisyon, pwede ba? Itama na yan yung mga exhibition, mga helper lang naman, mga dukha kayo. Pwede ba? This is a very far on you. Right? Mapa-celebrity, actor, all cover. Ipinasarapan samantala ang isang simbahan sa Misamis Occidental matapos duraan umano ng isang vlogger ang lagayan ng holy water. Ang vlogger itinanggi ang paratang pero humingi pa rin ng paumanhin. Saksi, si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Viral ngayon ang video ng isang vlogger sa loob ng St. John the Baptist Church. Makikita siya sa tabi ng lalagyan ng holy water ng simbahan. Sa isang punto, makikitang dumukwang siya dito. Hindi malinaw sa video, pero sabi ng simbahan, dinuraan umano ng babae ang lalagyan ng holy water. Kung kini dula-dula na, giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang malaod sa simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Sabi ng simbahan, ang insidente, sacrilege o paglapastangan daw sa bahay ng Diyos ang ginawa umano ng vlogger at isang malaking kasalanan sa relihiyong Katoliko. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinasara ang simbahan ni Osamis Archbishop Martin Humuad. Nagtipon ang lahat ng mga pari sa simbahan at sa pamamagitan ng isang dasal, sinelyuhan ang pintuan ng simbahan. Hindi pa masabi ng obispo kung kailan ito muling bubuksan.